Walang dapat ipag-alala ang Rusya sa mga pag-atake sa sarili nilang teritoryo. Iyon ang akala ni Vladimir Putin nang ilunsad niya ang espesyal na operasyong militar. Kahit nauwi ito sa ganap na digmaan, tiwala si Putin na hindi maaapektuhan ng digmaang sinimulan niya ang sariling teritoryo. Matagal na iyon, at simula noon, nagtitiis na ang Russia sa maraming long-range na atake ng Ukraine. Nakaabang ito ngayon sa mas maraming pag-atake sa mga refinery at military infrastructure nito. Ngayon, hindi na drone mula Ukraine ang magpapinsala. Malapit nang dumating ang Czech Narwhal cruise missile at nagbabanta itong gawing mas epektibo kaysa dati ang long-range strategy ng Ukraine. Noong Disyembre 1, ang RBC Ukraine sa ilang outlet na nagulat tungkol sa mga pahayag ng co-owner ng kumpanyang Czech na LPP ayon mismo sa co-owner na iyon. Malapit nang matapos ng kumpanya ang pagsusuri sa bagong long-range cruise missile na Narwhal at magsisimula itong i-produce agad. Pag nagsimula ang produksyon, isang bansa lang ang target ng LPP para sa labanan, pagsusuri at paggamit ng bagong sandata. Ukraine? Ang ulat ng RPC Ukraine ay mula sa artikulo ng Czech news outlet na aktual na naglalaman ng dagdag na detalye tungkol sa kalagayan ng Narwhal at kung kailan inaasahan ng Ukraine na makukuha nila ang misil. Sinasabi ng outlet na hindi na kailangang maghintay ng matagal ng Ukraine para makuha ang bagong sandata, na ayon sa LP ay kayang tumama sa mga target hanggang 600 at 80 kilometro o mga 400 at 22 milya ang layo. Ilang linggo na lang bago magsimula ang produksyon ng bagong misil na ito. Sa puntong iyon, magpo-produce na ang LPP ng sapat na dami para magamit ng Ukraine sa pagsira ng maraming target militar sa loob ng Russia. Gaano kalaking pinsala ang kayang gawin ng Narwhal? Sasagutin natin ang tanong na iyan maya-maya lang kapag mas masinuri natin ang kakayahan ng misil. Ibinunyag ng aktual na inaasahan ng LPP na ang unang combat test ng kanilang bagong misil ay gagawin sa Ukraine sa Enero o Pebrero 2026 na nagbibigay sa atin ng isa pang pahiwatig kung gaano kalapit ang kumpanya sa paggawa ng kanilang bagong sandata bilang isang posibleng opsyon para sa Ukraine. Si Radin Petrash, na co-owner ng LPP, ay nilinaw ang puntong ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang ginawa ng kanyang kumpanya ay malayo sa isang malabong konsepto o isang prototype na halos hindi gumagana. Mayroon kaming solusyon na totoo at hindi lang ito isang modelo na nagsasabing gusto naming harapin ito. Pahayag ni Petrash nang i-anunsyo ang halos kahandaan ng LPP na magsimulang mag-supply sa Ukraine. Dagdag pa ni Petrash, hindi na kailangan mag-alala ng Ukraine sa produksyon ng mga bagay sa Narwhal, hindi tulad ng ibang mga gumagawa ng misil na kadalasang kailangang bumili ng mga piyesa mula sa ibang kumpanya bago nila magawa ang kanilang mga sandata. Ginagawa ng LPP ang Narwhal, halos lahat sa loob ng kanilang sariling kumpanya. Wala kaming mga critical na supplier. Kami mismo ang gumagawa ng lahat mula sa airframe, composite, hanggang sa autopilot. Gumagawa ang LPP ng sariling jet engine para sa mga drone matapos makakuha ng lisensya mula sa ibang kumpanya. Ayon sa aktual may mga tanong pa rin. Handa na halos ang Narwhal, pero hindi pa ito ganap na handa. Maaaring tanungin mo kung kailan magsisimula ang serial na produksyon ng misil at ilang Narwhal ang matatanggap ng Ukraine. Walang malinaw na sagot sa mga tanong na ito, pero binibigyan tayo ni Petrash ng sapat na impormasyon para makagawa ng pagtatantya. Ayon sa aktual naniniwala ang co-owner ng LPP na pwedeng magsimula ang serial na produksyon ng bagong misil sa Marso 2026 kung maging ayon sa inaasahan ang combat test sa Ukraine mula Enero hanggang Pebrero. Ayon kay Petrash, pag gumana ito sa Ukraine, magsisimula na kaming tumanggap ng unang order. Sa 1 o 2 taon, target naming makagawa ng daan-daang unit taon-taon. Hindi sinabi ng co-owner ng LPP na lahat ng bagong cruise missile ay mapupunta sa Ukraine. At di rin malinaw kung ang daan-daang ito ay 200 o 900. Gayunpaman, batay lamang sa komentong ito, maaari nating ipalagay na makakatanggap ang Ukraine ng sapat na dami ng bagong missile. Nagbubukas ito ng maraming oportunidad sa kanilang estratehiya para sa long-range strike. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng sandatang ito para sa Ukraine ay dahil kakaiba ito kumpara sa ibang missile, drone o hybrid ng drone at missile na mayroon ang bansa sa kanilang arsenal. Ayon sa ulat ng Defense Express, ibinunyag kung gaano kalakas at mapaminsala ang Narwhal missile. Binanggit din nito ang parehong 600 at 80 kilometrong saklaw na nabanggit na natin. Sinabi rin nitong sapat ang saklaw
para payagan ang Narwhal na tamaan ang mga target sa Moscow. Abot din ng misil ang Ingalls Air Base. Malaking balita para sa Ukraine na dati nang naging target. At dahil ito ay isang strategic bomber base, maaaring bigyang daan ng Narwhal ang Ukraine na sirain ang ilan sa pinakamahalagang eroplano ng Russia. Aktibong sinusubukan ng Russia na palawakin ang airbase na iyon habang tayo ay nag-uusap. Noong Oktubre, tinawag ng Ukrinform ang base bilang pangunahing sentro ng strategic aviation kung saan naglulunsad ng mga pag-atake sa Ukraine ang mga aircraft carrier. Dahil kinikilala ang kahalagahan ng base na ito, nagtatayo ang Russia ng mga bagong hard stands para sa maliit na fleet ng kanilang pinakamapanganib na bomber at fighter jets, ang ika-8 hiwalay na batalyon. Ibinunyag ng ARATA mula sa Direktorato ng Intelihensiya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang impormasyong ito sa isang post sa Telegram. Sa hilaga ng base, nagbubuhos ng konkreto at inihahanda ang 12 bagong hard stands para sa TU, 75 MSTU, 100 at 60 SU, 34 at SU, 35. Isa lang ang maaaring dahilan kung bakit magsasagawa ang Russia ng malawakang konstruksyon sa Ingalls Air Base. At ipinaliwanag ng batalyon ng ARATA kung ano ang dahilan na iyon. Ipinapakita ng konstruksyon na naghahanda ang Russia sa bagong pag-atake. Dapat palakasin ng Ukraine ang kakayahan nito sa malalayong pag-atake, drone, long-range missiles, at tumpak na sandata para maagap na atakihin ang mga base, ayon sa post nila sa Telegram. Kung naghahanda ang Russia ng base para sa mas marami pang malalayong pag-atake, kailangan ding tumugon ng Ukraine sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sarili nitong puwersa. Ang pagdating ng Narwhal ay sakto para magamit ng Ukraine laban sa mga jet at bomber na paparating sa Ingalls. Balikan natin ang specs ng Narwhal. Ayon sa Defense Express, ang bagong missile ay kayang umabot ng bilis na 700 at 50 kilometro o 466 milya bawat oras. Kayang magdala nito ng 100 at 20 kilo o 200 at 64 na librang ulo ng pampasabog. Kayang butasin ng lakas ng pagsabog nito ang aircraft hangar kung direktang tamaan ng Ukraine. Sobra-sobra na ito para sirain ang kahit anong bomber o fighter jet na pababayaan ng Russia sa Ingalls o iba pang lugar na abot ng Narwhal. Nagbigay ang Defense Express ng paghahambing sa Shahid drones ng Russia na karaniwang may ulo ng pampasabog na 50-70 kilo o 100 at 10-200 at 78 libra. Nakita ng Ukraine ang matinding pinsala ng Russian Shahid sa kanilang mga lungsod. Sapat ang lakas ng Narwhal para bigyang kakayahan ang Ukraine na makapagdulot ng mas matinding pinsala sa mga pasilidad militar ng Russia. Walang saysay ang kapangyarihan ng Narwhal kung hindi nito maabot ang target. Malaki na ang inunlad ng Russia sa electronic warfare countermeasures mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ayon sa insider noong Enero 2024, napansin ng outlet na ginagamit ng Russia ang electronic warfare techniques gaya ng Global Positioning System jamming para iligaw ang long-range drone ng Ukraine. Kailangan ding i-off ang mobile internet sa mga target na rehiyon para magawa ito. Ipinapakita nito na ang drone o missile na umaasa sa Global Positioning System ay may panlaban ang Russia. Naalala ng LPP ang problemang iyon habang ginagawa ang Narwhal at agad silang nakahanap ng mahusay na solusyon. May karaniwang Global Positioning System ang Narwhal, naggamit din sa iba pang drone at missile. Kung walang electronic warfare defenses ang target, sapat na ang Global Positioning System para gabayan ang missile papunta rito. Gayunpaman, hindi nawawalan ng bisa ang Narwhal kung sakaling makatagpo ito ng electronic warfare interference sa kahit anong bahagi ng biyahe nito. Kung ma-disable ang Global Positioning System ng missile at kulang ang Inertial Navigation System na ayon sa Defense Express ay posibleng nasa missile, maaaring kontrolin ng Ukrainian operator ang Narwhal sa natitirang biyahe nito. Ang missile ay may sariling Visual Navigation System mula LPP, kaya nitong magpatuloy sa paglipad papunta sa target. Kahit nagna-navigate sa lugar na walang Global Positioning System, walang detalyeng paano gumagana ang Visual Navigation System na ito. Sa haka-haka, maaaring katulad ito ng mga sistema na ginagamit ng first-person view drones, na may mga built-in na camera na nagpapadala ng real-time na video ng labanan pabalik sa kanilang mga operator. Kung tulad ng sistema ang Narwhal, maaaring gabayan ng Ukrainian pilot ang misil mula paglulunsad hanggang target. Kahit walang Global Positioning System, ibig sabihin din nito
pwedeng ilihis ng mga operator ng Ukraine ang kanilang mga Narwhal sa mas kanais-nais na target kung may lumitaw habang patungo sa orihinal na target. May mga opsyon ang Ukraine kung paano nila ilulunsad ang bagong Narwhal na misil. Ayon sa Defense Express, pwedeng ilunsad ang misil gamit ang catapult, launch trolley sa kalsada o runway, o mula sa tarmac. Kung may solid fuel rocket booster ang misil, hindi masasayang ang versatility nito. Maaaring mawalan ng isa sa mga option ang Narwhal na ibibigay sa Ukraine. Sabi ni Petrash, malamang aalisin na ang catapult launch method sa mga susunod na bersyon ng misil. Mukhang ginawa ang desisyon hindi dahil sa anumang problema sa mekanismong ito ng paglulunsad, kundi dahil madaling maging target ng kalaban ang mga estruktura ng catapult na kinakailangan. Sinabi ni Aktualny na makakatulong ang rocket assistance para maabot ng Narwhal ang 50 metro taas sa loob ng 15 segundo. Hindi magiging problema sa Ukraine ang bilis ng deployment. Pakiramdam ko parang ang Narwhal cruise missile ay may lahat maliban sa sungay ng hayop na pinagmulan ng pangalan nito. Walang kagamitan sa arsenal ng Ukraine na maihahambing sa Narwhal defense. Ayon sa Express, ang Barracuda 500 lang ang pinakamalapit. Noong Nobyembre, iniulat ng outlet na ang Rheinmetall ay gagawa ng bagong bersyon ng cruise missile na mas angkop para sa pag-atake sa Russia. Kahit ganoon, mas mahina pa rin ang bagong Barracuda 500M kaysa sa Narwhal. May warhead ito na 85 kilo, 187 libra. Halos doble sa laki ng orihinal na warhead ng Barracuda. Kahit ganoon, dehado pa rin dahil mas kompetitibo ang laki ng warhead sa Narwhal range. Ang orihinal na Barracuda 500M ay kayang maglakbay ng hanggang 900 kilometro o halos 560 milya kahit na mas magaan ang warhead nito. Inaasahan ng Defense Express na ang bagong version ay magkakaroon ng saklaw na mga kalahati lang noon at muli, mas mababa iyon kaysa sa saklaw ng Narwhal. Ibig sabihin, maaaring makakuha ang Ukraine ng malaking upgrade sa cruise missile na dati nang inayos para mas makapinsala sa Russia. May isang hadlang, ang presyo. Ang Barracuda 500M ay nagkakahalaga ng $200 at 16,500 bawat isa na kahanga-hanga para sa isang cruise missile. Hindi pa inilalabas ng LPP ang presyo ng Narwhal. Ayon sa Defense Express, malabong maging mas mababa o kapantay ng presyo ng Barracuda 500M ang halaga nito. May punto iyon dahil mas malaki ang warhead at mas malayo ang abot. Gayunpaman, nangangahulugan ito na kailangang maging maingat ang Ukraine sa pagpili kung alin sa mga cruise missile na ito ang kanilang gagamitin at para sa anong mga operasyon. Magandang mga option ito kahit di inaasahang kaya ng Ukraine tamaan ang mga target ng Russia sa loob ng teritoryo ni Putin. Ngayon, tumatanggap ito ng napakaraming bagong sandata na may mahabang abot na lalong nagpapalakas sa bansa bilang mas mapanganib na kalaban ng Russia. Maaaring maresolba ang debate kung anong sandata ang gagamitin dahil sa huling tampok ng Narwhal na hindi pa natalakay. Ipinaliwanag ni Petrash na ang missile ay dinisenyo upang gumana bilang bahagi ng malawak na walang taong sistema. Ang konsepto, habang isiniwalat na ang Narwhal ay dinisenyo upang maipadala kasabay ng mga drone na ginagawa ng LPP, magpapadala kami ng 10 o 20 sa 40 case na drone para palakasin ang depensa sa himpapawid ng kalaban. Kasabay nito, 2 Narwhal ang dumaan sa ibabaw nila. At sa taas pa nito, may isa pang pares ng di nakikitang Narwhal ayon kay Petrash. Isang kawili-wiling konsepto ito at nangangahulugan ito na magkakaroon ng option ang Ukraine na magpadala ng buong grupo ng mga drone kasabay ng kanilang bagong Narwhal cruise missiles. Tatargetin ng Russian Air Defense ang mga grupong iyon bilang pain habang palihim na papasok at tatama ang Narwhal missile sa kanilang target. Ipinapalagay ng Defense Express na ang particular na 40 kilogram na drone na tinutukoy ni Petrash ay ang MTS ng LPP na may katulad na abot gaya ng Narwhal. Mas mabagal ang drone kaysa missile na pinakamabilis lang sa 200 at 30 kilometro o 142 milya kada oras. Kung gagamitin ng Ukraine ang drone na ito, kailangan nilang magpadala ng marami bago pa man ang Narwhal para masigurong makarating ang mga drone sa target sa tamang oras. May sariling 12 kilogramo o 200 at 64 libra na warhead ang MTS. Kaya banta rin ito sa pag-atake kapag nagmintis ang air defense systems ng Russia. Tungkol naman sa mga hindi nakikitang maaaring ipadala kasabay ng Narwhal, malamang
Ito ay tumutukoy sa Night Ray Stealth Drone ng LPP. Ang drone na iyon ay may kargang 30 kilo o 66 libra at parehong uri ng navigation system. Mukhang gumagawa ang LPP ng serye ng drone na pwedeng sabay ipadala. Pero di patiyak kung magtutulungan ang mga ito bilang network. Maaaring gamitin din ng Ukraine ang ibang long-range drone kasabay ng Narwhal. Pero hindi pa ito nasusubukan. Wala pang Narwhal sa Ukraine. Maaaring ito ang combat tests na gagawin ng Ukraine pagdating ng unang batch ng bagong Czech cruise missile sa unang linggo ng 2026. Nabanggit na natin ang mga dala ng Narwhal para sa Ukraine tulad ng abot, lakas ng pampasabog, versatility, resistensya sa global positioning system jamming, at kakayahan nitong gumana kasama ang maraming drone. Pero sa mas malawak na konteksto ng estratehiya ng Ukraine laban sa Russia, ang pagdating ng Narwhal ay nagpapahiwatig ng isang napakasimpleng bagay. Isang pag-upgrade sa kakayahan ng Ukraine na magsagawan ng malalalim na pag-atake sa loob ng Russia, at ito ang kakayahang gustong palakasin at paghusayin ng Ukraine hanggat maaari. Habang may ilang nagsasabi na ang ganitong uri ng mga pag-atake na ngayon ang nagsisilbing pinakamabisang opsyon ng Ukraine para umatake laban sa Russia. Noong Oktubre, inilathala ng New York Times ang artikulo tungkol sa dahilan ng pagtaya ng Ukraine sa ganitong mga pag-atake. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa sektor ng enerhiya ng Russia ay layong ipadama sa mga Ruso ang sakit ng digmaan. Baka layunin nito na hikayatin si Putin na seryosohin ang negosasyon para sa kapayapaan. Pinalawig ito ng Chatham House sa artikulo noong Nobyembre 10 at iginiit pa nila ito. Ang malalayong pag-atake ng Ukraine sa Russian oil refinery ang pinakamabisang depensa laban sa muling pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine ngayong taglamig. Sinisi ng outlet ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa Russia na tumaas ng 10% noong Oktubre kumpara bago ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Nagkulang ng gasolina sa Crimea at ilang bahagi ng Russia dahil sa tumataas na demand. Ganito ang panloob na paghihirap na kailangang idulot ng Ukraine para mapilitan si Putin. Maaaring gamitin ng Ukraine ang paraang ito laban sa supply ng gasolina ng Russia para itulak ang tigil putukan sa enerhiya. Kahit hindi makuha ang kabuuang tigil putukan, mukhang pinili ng Ukraine na gantihan ang bawat malayo ang atake ng Russia sa sarili nitong pag-atake. Sa talumpati noong Nobyembre 14, binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky na mahalaga ang malalayong pag-atake at iba pang presyon sa estratehiya ng Ukraine. Sabi ni Zelensky, kailangang tiyakin ng Ukraine na lahat ng pag-atake ng Russia ay mapaparusahan. Ang ating mga sandata, pandaigdigang parusa, at pampulitikang presyon sa Russia. Lahat ng ito ay gumagana, at lalo pa itong magiging epektibo. Maaaring maging makapangyarihang sandata ng Ukraine ang Narwhal depende sa kanilang estratehiya. Natural. Ayaw ng Russia, lumakas pa ang mga atake sa kanilang refinery. Tiyak na mag-iingat ito sa bagong cruise missile na kayang abutin ang pangunahing airbase at magdulot ng matinding pinsala sa anumang nakaimbak sa loob ng Narwhal. Kawili-wili ring bahagi ng kwento ang pagiging nasubukan sa labanan sa Ukraine. Noong Enero 2023, iniulat ng Cable News Network na naging testing ground ng sandata ng kanluran ang Ukraine. Malakas ang pangangailangan na mag-innovate sa Ukraine at ang digmaan na kinakaharap ng bansa ay kasama nito. Ipinakita ng Rusya ang bisa ng iba't ibang drone, app, sandata laban sa himpapawid, at ilang bagong bala na kakaunti pa lang nagagamit sa totoong labanan noong nakaraan. Naglabas ang Business Insider ng isang artikulo na may parehong pananaw mahigit 2 taon at kalahati ang lumipas na nagsasabing ang frontline ng digmaan sa Ukraine ay naging testing ground ng bagong sandata ayon sa ulat. Dahil dito, hinikayat ng Ukraine ang ibang bansa na subukan at pagkatiwalaan ang kanilang bagong sandata. Win-win ito, may nakuha adi ang Ukraine na magagamit laban sa Russia at ang gumagawa ng sandata ay nakakakuha ng pinakamatibay na ebidensya na kailangan niya tungkol sa kung gaano kabisa o hindi ang bagong sandata. Naglunsad pa nga ang Ukraine ng isang programa na tinatawag na Test in Ukraine na nagpapadali sa ganitong uri ng ugnayan sa mga tagagawa ng armas mula sa kanluran. Pwedeng kasama ang Narwhal sa programang iyon kahit hindi opisyal. Makakakuha ang LPP ng mahahalagang datos sa bagong cruise missile sa mga susunod na buwan dahil sa Ukraine. Maaaring magdulot ng pagbabago at benepisyo ang mga datos na iyon sa Ukraine, Czech Republic, at mga susunod na bibili ng Narwhal. Kahanga-hanga
ang pagiging bukas ng Ukraine bilang testing ground ng bagong sandata na nakakatulong din sa bansa na mapalapit sa mga kaalyado nito. Ang NARWAL ay magpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Ukraine at Czech Republic. Batay sa lahat ng nabanggit natin, gaano man kahalaga ang NARWAL, mas kapaki-pakinabang para sa Ukraine na palakasin ang ugnayan sa mga kanluran niing kaalyado bilang pangmatagalang estratehiya. Sa kalaunan, hindi lang ang pangmatagalang estratehiya ng Ukraine ang nagkakaroon ng pag-unlad. Salamat sa pagdating ng mga bagong kagamitan mula sa kanluran. Mas mapanganib na ngayon ang F-17 ng bansa dahil sa makabagong upgrade na nagpabago ng laro at nagpapahirap sa Russia sa himpapawid. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show kung gusto mong makakita pa ng mga video tungkol sa pinakabagong mga sandata na pumapasok sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.